Handa si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na kumasa sa hamong friendly debate ni Senador Rodante Marcoleta patungkol sa WPS. Ngunit para rin kay Tariela, taliwas sa sinumpaang tungkulin ni Marcoleta bilang senador ang pag-aaya ng debate kaugnay ng territorial disputes sa West Philippine Sea. Si Alvin Palobello para sa detalye ng report. Bukas umano si Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa anumang light-hearted discussions kaugnay sa West Philippine Sea. Ito ang sagot ni Tariela sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta matapos hamunin ng opisyal ng PCG na sumama sa Maritime Domain Awareness sa Kalayaan Island Group. Sa isang panayam, sinagot ni Marcoleta si Tariela na dapat munang magkaroon ng friendly debate bago magtungo sa KIG para maayos ang dapat maayos. Git ng tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea, bilang senador, tungkulin daw ni Marcoleta na i-uphold at depensahan ang karapatan ng Pilipinas at ang sinasabing panghamon ng debate kaugnay sa territorial dispute sa WPS ay hindi pagsunod sa kanyang sinumpaang tungkulin na panatilihin ang katotohanan na nakasaad sa konstitusyon. Nitong Lunes, February 9, formal nang inadapt ng Senado ang Senate resolution na nagkokondena sa mga pahayag na inilabas ng Embahada ng China sa Manila na bumabatikos sa mga opisyal ng pamahalaan. Pero ang hakbang na ito ng mataas na kapulungan ng Kongreso, hindi sinang-ayunan ng China at mariing kinondena ang umani anti-China resolution. Ayon sa pahayag ng Embahada, ang ilan sa mga mambabatas ay patuloy raw na binabantaan ng Chinese diplomat at giniit ng China na ang naturang resolusyon ay isa lamang political stunt. Naglawas naman ng pahayag ang Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated kung saan iginiit ng organisasyon ang soberanya at sovereign rights ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group at maging ang mga maritime zones sa West Philippine Sea, mga karapatang pinagtitibay ng parehong international at lokal na mga batas. Gid ni Filipinos Do Not Yield Movement Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha, malinaw ang isinasaad ng batas pagdating sa West Philippine Sea. Nagdudulot daw ng kalituhan sa publiko ang ginagawa ng ilang mga mambabatas kung saan nagiging komplikado raw ang isinasaad ng mga kasunduan sa international gaya ng UNCLOS at ng arbitration ruling. Nanindigan naman ang Palasyo ng Malacanang sa nauna ng ipinahayag ng Pangulo na walang anumang bahagi ng Pilipinas ang isusurrender ng administrasyon. Of course, being Filipino, we should always be a pro-Philippines. At alam nila at batid nila kung ano ang stance ng Pangulo, anong posisyon. Walang anumang bahagi ng Pilipinas ang dapat na ma-surrender sa anumang foreign power. So doon naman po talaga lahat tayo lumilinya. Kung ano ba po nangyayaring mainit na debatihan sa Senado, hindi nga po yan sakop ng Pangulo, pero kapag ka po executive department na pinag-usapan, iisa lang po ang stance natin. Para sa Euro TV News, Alvin Palobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.